lockdown sa Senado, paglitaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa at biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Kasabay nito, umiinit din ang usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong ng marami, magkakahiwalay bang pangyayari ang lahat ng ito o bahagi ng mas malaking political realignment sa bansa? Kasama natin si Sir Ronald Llamas, ang ating resident political pundit, upang himayin ang political implications ng mga pangyayaring yumanig sa Senado kahapon. Magandang tanghali, Sir Ronald. Thank you for joining us. Magandang tanghali rin, Cheryl. Anytime, no? Never a dull moment, di ba? Sabi nga ng media kahapon, kota-kota na. Hindi lang sa ngayong linggo parang sa mga susunod pang linggo, yung ating pwedeng pag-usapan itong sa dami ng balita. Dadami pa. Dadami pa. Yan sa'yo galing yan. Hintayin natin mamaya. Pero dito muna tayo, Sir Ronald. Coincidence lang nga ba yung mga nangyari kahapon o isa talaga itong malinaw na political operation para po kaugnay doon sa impeachment at sa power struggle sa Senado? It wasn't unexpected. Okay. Alam naman natin na simula na naging Senate President si Tito Soto, meron ng several attempts para i-unseat siya. Yung latest nga, early this year muntik na rin yun. No? Pero na-preempt. Ito naman, ay even the day before, ay dikit na yung bilang. Pero before, the night before, medyo lamang pa si Tito Soto, ang balita ko. Pero overnight, nagbago yan. May dalawa na bumaliktad at may dalawa na nag-abstain. Kaya napakanipis kasi nung usapin ng majority sa Senate. Ngayon, mas manipis, 13 lang 13. At aminado dyan, si Senate President ngayon na si Senator Alan Peter Cayetano, siya nagsabi na they're hoping na madagdagan pa yung numero. Yes. Of course, ang pinanggalingan nito ay yung impeachment. Mismo si yung mga minority sa Senado, sinabi na nila, no less than si Robin Hood Padilla, sabi niya, i-reject namin yan pag-akyat na yan dito. Si Senator Alan Peter, na bago siya naging Senate President, sabi niya, pag-aaralan namin kung ano aming gagawin. Huwag mong kalimutan, si Senator Alan yung nag-invento ng salitang remand last year, na wala naman sa konstitusyon, wala naman sa batas. Tapos ikatlo ay mahalaga rin dito kasi yung blue ribbon. Yes. Diba? Walang gustong pumirma dahil nga i-implicate yung kanilang kapwa senador. Tingin ko naka-apekto yan dito sa change of leadership. At panghuli, yung kanya-kanyang interest ng mga senador. Alam naman natin, 24 separate republics yan. At meron silang pinanggagalingan nila ay yung kanilang sariling interest. At dito, ay siyempre gusto nila ay sila yung mag-chairman ng committees, sila yung mas malaki yung nakukuhang pondo para sa kanilang mga allocables. Nakakatawa nga na bago nangyari ito ay nag-privilege speech si Senator Panfilo Lacson attacking Senator Marcoleta na nakakuha ng 500 million sa DPWH na allocable. Ngayon, baka makita natin yung specter na si Marcoleta ang mag-head ng Blue Ribbon. Again, babalik siya. Anong nararamdaman mo? Anong nakikita mo? Anong balita sa loob ng Senado? Ang lungkot ko rito, ang nasisira rito, hindi naman yung individual senators lang Ang nasisira rito, yung institusyon. No? At hindi na nga ganun karami yung ating malalakas na institusyon, may hina na. Ito, nakikita mo, nag-unravel. Hindi ako magugulat kung next week magkaroon rin ng pagbabago. May ganoon ba? Sabi nga natin, kanina nabanggit mo, 13 numbers, manipis, isa lamang. Isa lamang. Okay, balikan, nabanggit mo kasi yung mga senador. Makita naman natin yung solid na 9. So, sino yung dalawang bumaliktad kaya sila naka-13? Or ang sinasabi, Sir Ronald, na kinailangan nila si Senator Bato na i-convince para siya yung maging 13th? Well, yes and no. Dahil yung 50 na majority before, isa doon kapatid nung head ng minority. Diba? Saka nakakita ng gano'n. Tapos yung dalawang bilyar, malinaw naman yung loyalties nila sa kabila They were in the Duterte government for a long time, head ng DPWH. So we're talking about Senator Mark, Senator Camille, and Senator Pia Cayetano. Yung tapos tatlo. si Lauren Legarda, na yung anak, yung anak ay nandun na sa kabila. Diba? Publicly, inaamin naman ni Lebiste na
galit siya sa gobyerno at sinusuportahan niya yung si Sara Duterte. No? At siyempre, si Bato. Si Bato, na ang sabi nga ng PNP at saka ng NBI ay huhulihin nila dahil nga, ngayon lang natin na naging sa publiko, last year pa yung kanyang international warrant. Siyempre, hindi naman i-announce yan publicly ng ICC. Hindi mo naman wawarningan yung akusado. May leak na nga eh. Kaya, Last year pa kaya pa siya kaya doon na siya na unang nawala. Oo, pero nakakatawa yung statement ni Alan Peter Cayetano. Sabi kasi niya, ay bawal yan, illegal yan. Nakakulong nga si Digong, ex-President Digong, using the same format, diba? At ang ginamit nila yung Interpol na miyembro ang ating kapulisan. At tingin ko, yun ang gagamitin nila ngayon. At may desisyon na yan yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, may jurisdiction sa atin ang ICC. Hindi totoo na walang jurisdiction. Unanimous yun ng ating sariling Supreme Court. Kaya wala namang hindrance Ang sinasabi lang, kung yung kaso ay less than 6 years yung parusa, while in session, hindi pwedeng galawin. While in session. Pero kung mahigit 6 na taon yung parusa, katulad dito sa crimes against humanity, walang legal impediment para siya hulihin. Kaya hindi ako magugulat kung this week or next week talagang papasukin. Nasa session pa eh. Ha? Nasa session pa. Oo, pero yung more than 6 years yung parusa Kahit in session, kailangan i-meet yung dalawang yun. Kahit in session ka, pwede kang hulihin. Yun ang sinasabi ko, walang legal impediment. Alright. No? Puntahan ko lamang muna itong usapan ng isang Senate coup dahil nga po mahalaga yung element ng surprise sa ganitong galaw. So, masasabi ba natin, Sir Ronald, na outmaneuver dito ang admin block? Or ramdam na rin na talaga nila? Well, yes. No? Dahil nga the night before, dikit. Lamang siguro ang admin ng isang boto. Okay. No? Pero may dalawang bumaliktad. No? Expected naman nila yung dalawa na babaliktad. Yung magkapatid ba to na Hindi, yung bumaliktad, probably. Okay. Oo, basta may dalawang bumaliktad na ang bilang ng gobyerno, ang bilang ng admin, nasa kanila na. Yung dalawa naman nag-abstain, sigurista lang No? Sigurista lang dahil alam nila matatalo na. So nag-abstain na sila. Para hindi naman sila mawalan ng mga committees. No? Gaano kalaking factor ang ICC issue kay Senator Bato de la Rosa dito po sa naging realignment sa Senado? Well, nakatulong siya. Dahil nga, nakadagdag siya sa boto. No? Pero even without Bato, tingin ko makukuha ng minority yung... Kasi dalawa nga yung nag-abstain. Oo. So, baka tayo. Imagine mo, in 4 years, 4 na beses nagpalit ng Senate President. At sabi mo nga, kanina, hindi natin alam, baka bukas, sa makalawa, panibago na naman. Yes, dahil 13 Dalawa lang doon ang bumaliktad. Diba? Alam mo naman, hindi naman, unlike other parliaments around the world, ideological ang kanilang basis sa kanilang boto, sa kanilang alignment. Sa atin, wala namang ideology Wala nga prinsipyo Wala nga ambition It's a plain, cynical, personal, political calculation. At yun ang nakikita natin ngayon. Kaya, ano mangyayari sa ating Senado as an institution? Hindi ba alam nito mga senador na yun ang winawasak nila? Their very institution? Naisip kaya nila yan ngayon? Baka hindi. Kaya nga. Lalo na ngayon nga, we're talking about the image of the Senate. Gaano kadelikado sa imahe po makakadagdag dito sa imahe, sa negative na imahe po ng Senado na tila nagiging political safe space ito para kay Senator Bato. Kasi nga, pinrotektahan yung parliamentary protection na sinasabi. Wineponize. No? Ang nakikita kasi dito, winawasak ang concept ng accountability. Clearly naman, crimes against humanity ito Hindi naman tubagan siya Tapos, protektahan mo. Ikalawa, impeachment. It's also about accountability. Ang sabi ni Senator Robin Hood Padilla, pag umabot yan dito, i-reject namin yan. Unconstitutional yun Hindi ba alam ng mga senador, pwede silang makasuhan for dereliction of duty. May parusa yan At kung hindi nila tatanggapin yung impeachment, pag inakyat yan today or tomorrow ng House, dereliction of duty yun dahil labag yun sa konstitusyon. Hindi nila pwedeng hindi tanggapin. Hindi ito pong parliamentary protection itong sinasabi.
Sino ang pwedeng mag-file ng complaint at kanino para sabihin na hindi tama o mali yung direksyon o yung ginawang desisyon po sa Senate? Anybody can file sa Supreme Court. Pero hindi pa kasi justiciable dahil nga hindi pa nag-open yung Senate. Diba? Pag nag-open yung Senate officially, tapos hindi tinanggap yung impeachment galing sa House, tapos pag nag-issue ng warrant yung hindi law kilala, enforcement natin, hindi kilalanin, then pwede ka na magsampa ng kaso. Okay. Justiciable na yung issue, ibig nga nila sabihin. Hindi natin alam kung hanggang kailan mauupo si Senate President Alan Peter Cayetano. But for now, since siya na nga po ang nakaupo, ay paano nito mababago o nabago yung direksyon o dynamics po ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte? Malaki. Dahil bago pa man nagkaroon ng Senate coup, naglalabas na sila ng statements eh. Sila ay partisan, di ba? Na hindi dapat nangyari. Sila ay i-reject yung constitutional mandate nila na tanggapin yung impeachment, di ba? Tapos nakadagdag pa yan dito kay Bato. Yung isang may kaso ng crimes against humanity, pinoprotektahan nila. So talagang sirang-sira ang image ng Senado. Sana maayos pa with the new leadership. Pero makikita natin yung cracks sa institusyon more than at any other time. At siguro pwedeng silver lining, paano humuhupa yung outrage ng mga tao eh. Yung outrage last year sa unprecedented corruption, unprecedented impunity, di ba? Eh ngayon, nabubuhay uli. Alam ko, today, mag-i-issue ng statement ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kagabi, nag-issue na ng statement si Cardinal Ambo David. No? Yung mga law deans, no? Unprecedented yan, ha? Sama-sama sila nag-issue ng statement dito. No? So, dadami na naman yung groundswell of outrage. At sana, magdulot ng positibong elemento naman yan sa ating mga institusyon na besiege, sa mga institusyon natin na nag-unravel. Sa kasalukuyan ngayon na nakaupo o yung ating majority na tinatawag ngayon, so masasabi nating humina yung posibilidad ng conviction ng impeachment case? Well, even before nitong Senate coup, uphill yung conviction. Dahil nga, publicly, nagsabi na yung maraming mga senador na laban sila sa conviction. Pero, nagbabago naman yan based sa evidence, pinakamahinang basihan, no? Pero nakakaapekto. Ikalawa, public perception, almost all surveys, gusto ng marami magkaroon ng impeachment, di ba? Ikatlo, yung walang gustong umamin, quid pro quo, carrot and stick, negotiations, no? Sa bawat interest ng bawat isang senador. Yung tatlo ang makakaapekto rito. Pagdating sa numero, at the end of the day, numero ang labanan dito po sa administration block. Tingin nyo makukuha, kasi kanina binimension mo na we don't know kung hanggang kailan, kung magbabago ba yan. Although yung ganito nga pabago-bago, talagang ang laki na ng dagok nito sa imahe ng Senate. Pero kaya pa bang bawiin o gaano kadali or ka-challenging na bawiin ng administration block po itong momentum at numero sa Senado? In a different multiverse, na ang batayan ng ating mga senador ay plataforma, prinsipyo, ideology, ay baka hindi na magbago. Ibig sabihin, malinaw na yung lines. Pero sa isang sitwasyon na ang basihan ay cynical political calculation, things can change overnight. The majority can be the minority. Yeah. No? Kaya yun yung potential dito sa ganito. Rightly or wrongly, yan yung political system natin. It can change tomorrow, next week, next month. No? Kaya Pag naibigay mo lang yung kailangan nito, correct. join you Kung again. anong gusto nila. Oo. Diba? Dahil nga, wala namang batayang prinsipyo or ideology. Kung meron, mas madali mong, mas predictable. Ngayon, unpredictable dahil, halimbawa, in the next few days, paano kung may makulong na 2 senador? So yung iba, yung 4 na may kaso, baka mag-hesitate. Wala nang bearing doon yung committee report. Doon sa pinag-uusapan. May bearing dahil isa yan sa dahilan kung bakit nagkaroon ng Senate coup. Aha. No? Saka nakakita na gapang
yung Blue Ribbon Committee. Dahil because they are protecting each other. Mga kaibigan, mga kamag-anak, ayaw nilang lumabas kahit klarong-klaro yung report. No? Ang irony, yung isa sa mga involved dito sa mga kasong ito ay posibleng maging head ng Blue Ribbon. No? Irony of ironies. No? Survival battle na ba ito ng mga Duterte camp? Yes, dahil talo na sila sa ICC, nagpalit ng halang abogado, no? Talo sila sa House, pati ako nagulat 257. At 70% mahigit ng mga tiga Mindanao na congressman bumoto for impeachment. No? So nakikita mo na yung turning of the tide. Pero mas mahalaga itong mga surveys. Nung nag-announce si Vice President Sara na siya ay candidate for president, walang bump. Nag-plateau. At bumababa pa. Even before itong Justice Committee hearings, yung tatlo, na very compelling, very game changer, yung mga ebidensya. At yung kanilang possible na kalaban, tumataas. Yung isa nga, mas mataas pa kay Sara, at yung isa, nag-triple. Bakit? Oo. Siguro, napuno na rin ng mga nakaapekto? tao. Naghahanap na rin sila ng bago. No? Kaya, hindi ako magugulat, in the next survey cycle, na kasama na itong naging hearing sa Justice Committee, ay magpapatuloy siyang bumaba. At tingin ko, panic time ito sa kanila. No? Kaya itong naging response nila sa Senado ay part of a panic group, no? Na kinakabahan sila. Kailangan, by all means, mapigilang umakyat. Paano? May number, lamang naman sila sa numbers eh. Ba't gusto nilang pigilang umakyat sa Senado? Dahil pag umakyat sa Senado, mahihirapan ng ITRO yan ng kahit ng Supreme Court dahil may jurisdiction eh. So, lalabas ng ebidensya. Pero impeach na siya, so itatransmit na ito, ano yung possibility pa po na dahilan para hindi mag-convene into impeachment court? Wala. Okay. Wala nang dahilan. Alright. Pero, alam mo naman ang ating mga politiko, nakaka-imbento ng dahilan. Meron bang remand sa Article 11 ng ating konstitusyon tungkol sa impeachment? Wala. In the fourth with, Pero last paano week, ba yun? fourth with, ang linaw naman. Makaka-apekto ngayon sa agad-agad? Well, si Senator Tito kahapon, doon sa hiningan siya ng reaksyon because of yung biglaang, yung that changes nga, sabi niya, sa kanya nang galing na sabi niya, baka tinanong siya kung may kinalaman po kaya ito sa impeachment. Baka. Kasi kung na-transmit dito, agad-agad bukas, magbubuo ako or magko-convene kami sa impeachment court. So, yun yung sabi ni Senator Tito. Mahalagang factor yon. Dahil binabago niya yung definition ng forthwith ni Chis Escudero. Binabalikan ni 5 months inabot. Oo, binabalikan ni Kay Tito Senator Soto yung Cheese. talagang definition sa Webster Dictionary. Ang ibig sabihin ng forthwith, ngayon din. No? So, isa yan sa dahilan kung bakit minadali nila itong Senate coup. Para hindi mangyari yung forthwith ni Senator Soto, Senate President Soto. Isa yun sa dahilan, clearly, no, dito sa Senate coup na ito. Yung among naging others. desisyon ng Korte Suprema sa forthwith, hindi kaya mas paano ba? Kasi wala naman nakalagay doon kung gaano parang reasonable time. Yun Mahalaga yung nakalagay. salitang reasonable. Reasonable. Ang siguro hindi alam ng Senado, maraming unreasonable na senador. Ang ibig sabihin ng reasonable naman, reasonable ba yung 5 months? Di ba? Siyempre, unreasonable yun. Sa nangyayari ngayon, ang dami nga, nakanino yung momentum. Nasa Marcos ba o sa Duterte block? Momentum can change, no? Napaka-powerful ng ating presidential system. Kung gagamitin ng presidente, na wala namang aamin eh, sabihin nila pare-pareho, co-equal branches ito eh, wala kami pakialam sa isa't isa. Pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba, Cheryl eh. Alam naman natin, in the real world, may interplay yung mga institusyon na yan. No? Kaya, let's see in the next few days or even weeks. Pag ganitong nagtuloy-tuloy yung political conflict, na ito sa governance at ordinaryong Pilipino, ano yung epekto po nito? Well, nasa gitna ka ng unprecedented political crisis. Nasa gitna ka ng unprecedented economic crisis, external at saka internal because of the Iran war. Diba? So, crucial ngayon dito, who will project a stronger leadership? So, kung sino magpo-project ng stronger leadership,
siya yung magdo-dominate ng landscape. For now, parang tabla eh. Parang tabla yung laban. So, in the next few days or weeks, kung hindi magle-level up itong major political actors, Vice President Sara from the Duterte camp, kasama itong allies niya sa Senado, President Bongbong from the administration camp, kung hindi sila magle-level up, papunta ka sa isang constitutional crisis. More than political crisis. Dagdag sa political crisis. Meron ka ng political crisis. Meron ka na eh. Di ba? Kaya, tapos, practically, Cheryl, nagsisimula na yung campaign for 2028. This year. Yun nga, oo. So, ito na rin yun. Ito na rin po yun. Yes. 2028 will be shaped in 2026. Ano ang dapat ngayon bantayan ng taong bayan? Sabi mo nga, pagod na yung tao eh. Nakikita din sa behavior, no? Pinagbasihan din yung support na makukuha ni Senator Bato. May mga taong pumunta doon, around 300 people. And then yung reaksyon din kung i-impeach yung mga nag-rally, yung gano'n naka-involve yung mga tao. Pagbabasihan din natin yung numero na inaasahan na makukuha siguro ng suporta ni Vice President Sara Duterte sa mga kongresista sa bahagi ng South ay, you said 70%? More than 70%, More than 70% voted for impeachment sa Mindanao. Sa Mindanao. Kasi nga, 257 pa yung numero, tumaas pa siya mula dun sa una 215. na binoid naman ng Yes. Supreme Korte Suprema. So mas lumaki. Yes. So, mas tumaas At yung bilang. lumaki rin yung sa pro-impeachment sa lahat ng surveys. No? So medyo nagbabago naman yung landscape. At tingin ko, in the next few days and weeks, ay mabubuhay uli yung outrage ng mga tao. Dahil ang issue rito is accountability. Yun ang issue rito. Nadagdag lang si Bato sa usapin ng accountability. Panghuli, Sir Ronald, hindi dahil maka-administrasyon tayo, ang isang Pilipino, no, isang maka-administrasyon or maka-Duterte. Pero as a Filipino, ano yung dapat bantayan mo para maprotektahan mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang bayan, sa mga nangyayari ngayon na ang iniisip, sabi mo nga, ng iilan na sila, sino man na, alam nyo kung sino sila, sino kayo, ay mga pangsarili lamang. Well, sa nabanggit nga natin na political and economic crisis, napakahalaga na yung natitirang anchor ng ating lipunan, the Constitution, has to be defended. Yun yung dapat pangatawanan ng bawat isa sa ating mga mamamayan. Dahil bahagi ng crisis is also a cultural and spiritual crisis. Tayo mismo. So, kinakailangan nating ayusin yan para ma-resolve natin yung political and economic crisis. Kailangan magsimula sa bawat isa sa atin na ayaw ko na nito. No? Ayaw ko na ng ganitong cynicism. Ang gusto ko na ay pag-usapan, ano ba makakabuti sa succeeding generations. Hindi yung mga personal na interest nitong mga politikong ito. Doon dapat manggaling yung bagong sigla para maging isang tunay na demokrasya tayo. Thank you so much for joining us. Anytime, Sir Ronald Llamas, ang ating resident political pundit at host ng StoryCon at Safe House dito po sa Signal.